So ayun, okay, KGX, crypto serye update tayo mga kapatid, no? I think episode 5 na natin to, or episode 6, no? So kung titingnan natin mga kapatid, no? So si Bitcoin, no? Dito pa rin siya sa area natin, ha? Naka-sideways lang siya. Kung mapapansin nyo, talaga mababa ang volume ni BTC, no? Pero kung papansin nyo kahapon, from 71, biglang nag-drop yan, no? Hanggang 67, no? Ang laki nun din drop niya, oh, di ba? Pero still, tingnan nyo yung support natin. Ngayon pa lang siya ina-attempt basagin. So, for me, wala siya masyadong volume. Pero if ever na itong candle na to ay maiwan dito sa area na to, possible, pwedeng pumunta dito yan. Or yung candle mag-end sa week na yan, sa ganyan, no? Yung ganyang position, possible 50-50 yan na pwedeng umakyat or pwedeng bumaba dito sa area na to. So, pero, tinitingnan ko to. So, kung bababa dito sa area na yan, pag binasag to, again, pwedeng pumunta yan dito sa another area natin, sa 66,000. Okay? So, nakabili na ako ngayon, kagabi, no? Yung madaling araw ng BTC. Ito siya. So far, hindi ako nakabili dito sa area na to. So, bukas ako ulit bibili, tulad ng sinabi ko sa inyo. Again, ang DCA kasi mga kapatid, no? Yes, bumili ako dito sa top, no? Sabi nyo, si KGX bumili dyan sa top, bigla nang bumagsak yan. So, again, tulad ng sinabi ko, bumili ako dito, bumili ako dito, bumili ako dyan, bumili ako dyan, bumili ako dyan. So, hanggang sa kahit umaangat yan, bumibili ako. Kasi nandito yan sa price range natin, no? Nandiyan yan. Ngayon, kung titingnan nyo naman, kung ako ba, malaki na ang talo dito, kung araw-araw akong bumibili, hindi yan. Pakita ko sa inyo. Di ba? Kumbaga mangyayari niyan, yes, meron, may may konting kirot, di ba? Pero hindi ganoon kalaki. Katulad nito sa Bitcoin, so negative 1.9 US dollar tayo. Pero kung titingnan niyo, pag i-click niyo yan, okay, ang ating loss pa lang sa pagbili natin ng Bitcoin ay nasa $2 pa lang or $3. So, yan pa lang siya. 'Di ba nakita nyo, no? Habang bumabagsak ay habang bumili tayo ng 74 pero bakit $2 lang, 'di ba? Nasa $280 na yun ni KGX, 'di ba? Pero 280 ba? Sorry, 206, 'di ba? So, kung titingnan natin, hindi. Ibig sabihin, nagda-dollar cost averaging tayo DCA na kung saan, ito na yung average price natin. Nung bumili tayo ng 74, habang bumibili tayo everyday, bumababa din yan. Okay? Bumababa din siya. So, ito ngayon yung actual price ni BTC. Okay? Ganun ang DCA, kahit na kunyari, weekly kayo bumibili, basta kapag ka-weekly ang payo ko, hintayin yung drop bago bili. Parang ganun siya. Okay? So, yun yung nangyayari sa akin. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, yun yung way ko. Magkakaiba tayo ng way, pero yun yung way ko. Okay? So, next, for the Ethereum naman, kung titignan ay WorldCoin, no? WLFI. So, nagdagdag na ako dito ng 10 USDT. Bumili ako 500 pesos ulit. So, total of, na tayo dito? 14 US dollar na tayo dyan. Okay? So far, ang earnings natin dito, negative 0.21. Okay? So, ganun lang. Ganun lang ginagawa ko dyan. And then, syempre, pasok tayo dito sa ating asset kay BitGet, no? Syempre Ethereum and ADA, no? Kung titingnan natin. So Ethereum, nandito tayo ngayon sa 0.127, ito yung kahapon, pero nagdagdag na tayo ngayon kay ADA. So from 385 to 403 na si ADA, no? So mamaya kay Ethereum ako bibili, worth 500 pesos lang ulit. So ang budget ko na ngayon umaabot na ng parang 2,000 per buy na ako, no? Pero depende, no? Kung ano lang yung aking kakayanin, yun lang yung minsan ang ginagawa ko, hindi 500, 250. Basta kay Bitcoin and Ethereum, laging 500 yan. So kapag may extra ako, so ginagawa kong 500 yung apat na coin. Kapag naglimang coin na yan, medyo mahirap na yan. Ano na yan? Hahatiin ko na. Pero Bitcoin pa rin is 500 pesos pa din yan. Pero si Ethereum, yan, na yan, bababa na ng konti. Kunyari, kung 2,000 yung budget, i-divide to, ko yun, di-divide 5 ko yun, lalamangan ko lang si Bitcoin. Okay? So, yun lang naman yun. Then, may nakita na naman ako, no? Siyempre, Michael Saylor is laging yan.
talagang positive kay Bitcoin. Again, last bear market talagang tinawanan to, no? Tinawanan to kasi sobrang kinip niya yung Bitcoin niya, no? Kinip niya yung Bitcoin niya. Pero ngayon, nauulit na naman. Pero yung biglang lumipad yung Bitcoin at umabot ng 126, talagang lahat sila is napanganga, di ba? Pero si Michael Saylor, still, ngayon, nung bumagsak si Bitcoin, tinatawanan na naman siya. Okay? So, tinatawanan na naman siya. Yun talaga eh. Ganun ang tao eh, di ba? So, talagang ang aanuhin nila sa'yo, yung kung kailan ka babagsak, di ba? Kapag ka umaangat ka, wala. Ano lang yan? Tahimik lang yung mga yan. Iaabangan ka nila kapag ka biglang bumagsak. Di ba? Karaniwan ganun. So, XRP na to. So dito, wala naman ako ibang nakitang ibang news. Puro Michael Saylor, President Trump, tapos si Vitalik, tapos si Senator Loomis, no? Nasabi niya gano'n, President Trump is backing her plan for the US to accumulate 1 million Bitcoin. Eh, no? Oh, government level BTC adoption is becoming reality, no? So para sa akin ano lang, hindi ako na-hype sa mga ganyan kasi kung titingnan nyo, kung ma-hype ako, bibili na ako ng malaki, di ba? Bibili na ako ng sobrang lodi na sobrang laki. Pero ako hindi. Hindi mo ako magaganon, no? Kumbaga, basta ako, stick ako sa plano, 500, 500, 500. Okay? So, hindi natin alam kung hanggang saan ang bottom, okay? Hindi natin alam kung hanggang saan ang bottom. Tapos, kung papansin natin, si Vitalik, sinabi na naman niya to, no? Vitalik says if crypto keeps entering on gambling with no real world use, the industry will die fast, no? So, ganoon naman talaga nangyayari sa crypto. I think hindi na mawawala ang gambling diyan, no? Kasi libo-libong tao ang gumagawa ng meme coin na pump-pan meme coin, tapos ang target nito yung mga walang alam. Okay? Tapos ang target nilang kausapin dito yung mga influencer na gustong kumita kaagad, no? Sila lang yung nakikinabang diyan, pero yung iba, ang daming nasusunog diyan. Okay? So ngayon, hanggang saan ba yung lalim ni BTC, di ba? So kasi kung titingnan natin, punta tayo dito kay BitGet, no? Dito sa Bitcoin, no, kay Bitonix yan, okay? Tsaka kay WorldFi. Tapos Ethereum and ADA kay BitGet. Okay? Sa mga gustong sumabay sa akin sa trade at pumasok sa channel natin soon, dun sa ating Telegram, gamitin niyo yung link natin dyan sa description and PM nyo sa akin yung UID para ma-check ko kung naka-under kayo ng link natin. So far, punta tayo ngayon kay BTC. So, nasa spot tayo. Karaniwan kasi na sinasabi nila, no, halos ang history kasi ng Bitcoin, 75 to 80% ang bagsak ng market. Kung mapapansin nyo, katulad nito, no, ito yung bull market dati. Okay? Taasan natin. Okay, para at least makita nyo. Yan. Ngayon, ito yung bull market dati. Kung titingnan nyo, kung i-measure nyo yan, gaano kalalim yan? Okay. So, ayan siya. So, makikita nyo, 77% to 80%. Ganyan kalalim yung nilalim ng last bear market. Okay? So, ganun din yung nakaraan, no? Yung last bear market, nasa 82%. So, ngayon, eto naman, nandito tayo ngayon sa tuktok. Ayan. So, kung titignan nyo itong tuktok na to, tapos lalagyan natin, i-measure natin yan, nasan pa lang tayo? Nasa 51%. Diba? Ngayon, KGX, nasa ng ano nito? Nasa ng 70% ni BTC. Diba? Yun ang tanong eh. Nasa ng 70% ni BTC, KGX. No? Kung titignan nyo yung 70%, I think nasa 30,000 yan. Ayan, kung 72, ayan. Kung 72 ayan, nandiyan ka ngayon sa area ng 34,700. Okay? So, yun lang siya. Paano KGX kapag bumaba ng ganyan? Paano yung DCA mo? Wala. Hihintayin ko lang yan. Ang gagawin ko, bibili ako ng bibili sa area na yan. Kasi, for me, kung dyan naman papasok yan, no?
Kung diyan naman pupunta, hindi naman kaagad lilipad yan ng bongga eh. Hindi yan lilipad ng ganun. 'Di ba? So makikita nyo, kung bumibili ako banda dito na ako eh. I'm proud to say, nandito na ako ngayon. Dito na ako bumibili. Kasi at least kahit pa paano, hindi ako dun bumili. Dito na ako bumili. 'Di ba? So ngayon, kung titingnan natin yan, nandito ako sa area na to, dito ako nagbabay sa 75. So once na bumaba pa yan, bili lang ako ng bili. O kung kunyari bumaba yan dito, nag-maintain sa 50, o bili lang ako ng bili dyan. Magugulat na lang kayo yung DCA natin from 74, ngayon kasi nasa 69 eh. Yung 69 na yun, babagsak yun. Panigurado na siguro nasa 61, 62 ang ROI doon. Di ba? Eh bumaba pa ng 30, eh karaniwan naman talagang tumatagal pa yan eh. Parang yung dati, tumagal sa 30, tapos biglang bumagsak, hanggang 21 yata yung 23, tapos tumagal doon, eh biglang nag-recover ulit, o bili ulit doon, tapos biglang bumagsak ulit hanggang 15. So yung 15, matagal pa yon. Yung nung last bear market, tagal pa nun nung bago bumagsak yon. Kaya nakaka-impact pa rin. Kung nakapag-DCA ka dito, DCA dito, hindi mo binago yung sistema na ginawa mo dito sa area na yan, na everyday. Kunyari ako, everyday. No, tapos bumagsak dito, everyday ka pa rin bumibili. Tapos bumagsak dito, everyday ka pa rin bumibili, no? Or every week ka pa rin bumibili. Malaki yung chance na hindi ka sa 74 mag-ROI, hindi ka sa 69. Papalo yan, kung pumasok ng 30 yan, nasa 50 ka na. 50 or nasa 40 ka na. 45, parang ganyan na. So, ibig sabihin, maliit lang yung hinahabol mo. So, meaning, ang asset mo na nun, panigurado, is malaki na. So, ako, iniisip ko dyan, kung nasa 372 days daw ang bear market, so kung 500 kay Bitcoin, magkano na yun, di ba? 372 times 500 mo na, di ba? So, compute tayo. 372 times 500. Nasa 186,000 na yun, di ba? Pero ako naman kasi, basta bumaba na dito yan, nasa 40 na, 30, lagdag na ako dyan. So makikita nyo, ang binabato ko na kay BTC, baka 1,000 to 2,000 pesos na per day. Parang ganun na siya. Pero ngayon kasi, nasa 500 pa na ako. Pero pag bumagsak na yan dyan, baka ganun na, 1,000 to 2,000 per day. Tapos barya-barya na lang sa iba. Kasi, syempre main coin ko BTC, mas malaki ang asset, panigurado kay BTC and Ethereum. 'Di ba? So, yun lang naman, ganun lang naman tayo, ganun lang naman yung sistema na ginagawa natin. Again, ang utang ko sa inyo ay Ethereum, okay? Ethereum pa lang kasi una, nakabili na tayo ng ADA, Ethereum di pa tayo nakabili, mamaya pa tayo bibili. And syempre, nandito naman si WorldPi, and yung WorldPi natin. So, $14 na yan. And Bitcoin, nasa 206 na tayo. So, yun lang. At saludo sa inyong lahat. So, ito tatandaan nyo yung number na to Yan. Para nakikita nyo kung everyday ako bumibili. So, matagal-tagal ang pagsasamahan natin mga kapatid. At saludo sa inyong lahat.